Hello guys, good morning. Good morning to everyone. And hindi na ako nakapag-update kahapon after ng morning ko kasi hindi ako supposed to be matutulog or magnanap ako yon kasi malay ko ba tatawagan ako ng 3 p.m. mga ganyan or 4 p.m. Pero nung patulog na sana ako, magnanap sana ako siguro mga 1 or 2 hours mga ganyan. Kasi usually kapag mga ganong oras guys, whether I'm on call or Sunday duty, usually nagnanap ako between 12 hanggang mga 4 o'clock or 3 p.m. mga ganyan. Sabi kong ganun. Magnanap ako just in case matawagan ako para I can stay awake and alert up until 12 or 2 a.m. or 1 a.m. in the morning. So yun, wala pang siguro mga wala pang 1 o'clock, siguro mga 12:30 na mga ganyan, biglang tumawag, meron daw stat emergency dialysis sa isang hospital. Diyos ko, Lord, sabi ko gano'n, kakaloka. Pero grinab ko na yung opportunity kasi alam niyo naman, na-explain ko na sa inyo kahapon guys, na dito sa, Amerika, yung mga work ngayon ay, especially sa hospital and bedside, medyo nagsuslow down in most part of the country, like in most cases, like in most specialization, it's slow down and nagsislow down siya at maunti yung hours, maunti yung work, di lang dito sa dialysis, pati sa bedside. But it's some other hospital na busy talaga, dili siguro nararamdaman ng ating mga kababayan or ng ating mga nurse. Pero dito sa, dito sa specialization namin, medyo nag-slow down. I think nag-start to last week or week before that. Siguro mga magto 2 weeks nang nagsuslow down. Kasi nung mga last paycheck na yun, nakaka 120 hours, 130 hours. Ngayon, ano na lang kami, 80, 90, siguro max na yung 95 hours, mga ganyan. So, nung nagkaroon ako ng time or nagkaroon ako ng chance na i-grab yung opportunity para makagain ng hours, and i-grab ko na guys. I have been working since like 12:30, mga ganyan, 12:30 or 1 o'clock, up until 12 midnight, mga ganyan. No, 12 midnight or 1 o'clock. Nakauwi ako ng bahay siguro mga 12:30 na or 1 o'clock, mga ganun. Mga 1:10, mga ganun. Uy, oversharing na naman si Kad. Alam niyo, may nag-PM sa akin na parang oversharing daw yung vlog ko. Parang lahat na lang kinukwento ko or lahat. At dili ko siya ini-edit. Sabi ko naman sa kanya, dili naman oversharing yung ginagawa ko. Like, sinishare ko lahat. Di naman siguro lahat, pero most of it. Sabi ko, ganun na talaga yung style ng pagbablog ko. Hindi talaga ako marunong parang mag-cover up, o kaya mag-edit, o kaya kung ano yung nasabi ko, yun na yun. At hindi ko na may edit yun kasi nga, tamad ako mag-edit. Kesa sa invest ko sa sa time sa pag-edit sa vlog ko, i-invest ko na lang sa pag-overtime. At least doon kumikita ako ng paldo ako doon, 'di ba? At saka ganito na talaga yung style of vlogging ko, guys. Medyo raw at for some, sasabihin na parang, ay, walang kwenta, nakakainis, nakaka-bore, Pero yun na talaga yun. Hindi ko na ito babaguhin at hindi na talaga mababago kasi dili naman talaga ako marunong mag-edit, guys. Though yung intro ko, guys, nilalagyan ko ng mga music kung minsan. Keme, para lang medyo maganda. Para lang i-click nyo. Charis, joke lang yun. Dili naman ganon. Pero ganito na talaga yung pagba-vlog ko. It's raw vlogging. Diba? For some, iisipin na parang, ay, ako, kakabore naman yan or walang kwenta naman. Eto guys, kumakain ako ito yung breakfast ko ngayon before I go to the gym. Egg na nakain ko na, tapos, sweet potato. Siya, parang sweet potato. Na-try ko yung Japanese sweet potato na parang white yung color sa loob. Di ko siya masyadong bet. Medyo starchy masyado sa akin. Ito okay lang. Sweet potato na. Love it. Ito lang yung ko, pre-workout meal ko. Tapos, iinom ako ng aking pre-workout, pre-workout na nag-ano ko guys.
Nagpe-pre-workout ako ngayon. Nabili ko sa Costco. Meron to siyang caffeine. Yeah. It's not so good, of course. But sometimes, kailangan mo talaga ng pre-workout para umano ka. Hindi ito pampalaki ng katawan, guys. Pero it gives me energy na ma-survive yung mga gusto kong reps na nasa gym. O, diba? Para naman, paldo yung katawan natin, guys. Pak! Kailangan ko mag-abs. Diba? Parang lumalaki na yung chan ko, guys, no? May pa-flex-flex pa. Naku, ano na naman ako nito. Kaya yung sinadyak as... And guys, mag-aalauna na. Shalak, punta tayo ng gym. Grabe. Medyo hindi masyado mainit ngayon. Maaraw lang. Sunshine. Sabi sa weather forecast, ulan daw. Pero dili naman. Ganda ng panahon. Dili masyado mainit. Dili din malamig. Nga pa summer na. Pero for sure yung kotse ko dong. Shalak. Mainit to. Tingnan natin. Sana naman dili, oy. No? Mainit ang kotse ko, oy. Palamigin muna natin. Dito muna ako sa labas. Diyos ko Lord, nakakaloka. Alam nyo ba, makwento ko lang, itong Mazda na to. Akala ko yung yung Mazda Connect, yung parang mo siya, yung parang merong app na parang nakokontrol mo yung temperature, is forever na free na yon. Yung parang meron kang control while you are away, tapos masastartan mo yung sasakyan mo habang nandun ka pa sa loob ng kwarto. Free lang pala yun for the first 3 years sa bagong car, sa new car. Pero after 3 years, naku day, meron ng subscription na babayaran. Diyos ko Lord, nakakaloka. Dili naman yun na-explain sa akin nung binili ko tong car na to. Akala ko forever na meron akong Mazda Connect na pwede kong i-start yung sasakyan ko while I am away through the app. Yun pala dili, oy. Pinapasok na tayo. Pwede na yun. Ayan. Mabilis lang naman. Siya lang mga 2 or 3 minutes. Uy! Shalak. Lara na guys, mga 7 to 8 minutes lang. 7 to 8 minutes lang yung yung drive. Shalak. Nagpapagas ako guys. Diyos ko Lord, buisit. Mahal na ng gas ngayon dito day. 3.79 na, Diyos ko Lord. Mamumulubi tayo sa gas. Shalak. Naka $32 din ako. 8.6 liter. Shalak. Kakatapos ko lang mag-gym guys. Ay, mukhang perting initan. Perting initan yung yung panahon. Pero dili naman kainitan ng sobra. Shalak. Yan. Buksan natin ang aircon. Kakapagas ko lang, Diyos ko Lord. $32 dati nung una akong dumating dito sa Texas. Mga $20 lang, full tank na. Or $22. Ngayon, Diyos ko Lord. Dili pa yung drain ng sobra-sobra ha. Medyo pa yon, meron pang onti. Diyos ko Lord, siguro ang full tank nasa $40. Magkano na kaya sa ibang state, Diyos ko Lord? Mura na nga ang gas dito sa sa Texas. 3.7 na guys. Regular pa yun ha. Shalak. Uwi muna ako ng bahay. May grocery pa naman ako doon. Yan. Shalak. Ayan, hello, good morning. Good morning sa ating lahat. Pangatlong araw ko na to, na continuation ng vlog or video na to. Ayun, on call ako kahapon. Alam niyo naman yon. Dili naman ako natawag. Di ako natawag guys. Siguro mga na-page ako ng mga before 6, mga ganyan. Pero ginawa na ng morning yung supposed to be na gagawin ko. But I was sleeping at that time.
Di ko nga napansin. Shalak na na-page na pala ako. Tumawag na yung clinical coordinator ko, guys. Shalak. But anyway, kinuha naman na ng morning kasi usually kasi pag on call ka, matatawagan ka in between 6 p.m. hanggang 6 a.m. Kasi yun yung time na parang wala ng dialysis nurse sa ospital. Kung meron man from 6 p.m. to 12 midnight ay yung mga nurses na yon ay ginagawa na nila yung pangatlo or last patient nila. So, dili na nila kailangan or need na magpatuloy after 12. Syempre, pagod ka na, di ba? After 12 p.m. So, pag may add-ons or merong dialysis stat man yan o routine na susulpot ng mga 10 p.m. ay ang gagawa nun ay on-call na. Pero dili naman ako natawagan kagabi. Pero, nung mga bandang, na-page ako ng mga bandang siguro mga 5:30, ganyan-ganyan. Tapos, meron ng parating syempre na mga AM shift. So, AM shift na yung gumawa instead of me. So, yun. Pero, gumising pa rin ako ng maaga. Siguro na sa mga 6:30 ganyan. Kasi meron kaming meeting ng 7 AM na Zoom meeting. Pag nagbi-meeting kayo, clock in din kayo. Tapos clock out. Parang ganun. Kasi minsan, hindi naman mandatory. Kasi maraming ang absent. Always. Dili parati kompleto. Tapos yun, gumising ako. Pero, nung mga bandang, siguro mga after ng meeting, mga 8:30, so breakfast ako, ay nako, Diyos ko Lord, konti lang yung tulog ko. Pag konti lang talaga yung tulog ko, as in, dili ako nakaka-function ng maayos. Kaya natulog ulit ako ng mga around 10 a.m. ganyan, or 10:30. Tapos nagising ako 2 o'clock na. So magti-3 na ngayon, or 3:30 na ngayon. 3:30 na ngayon, guys. Late lunch ba to or breakfast? Pero parang mukhang breakfast yung pagkain ko, no? Shalak. Nakakaloka itong acutes kasi yun nga may on call. Pero that is the thing na siguro kung yun yung magiging dahilan para magpasuko or magpa-resign sa akin in the near future dahil sa on call. Pero for now, manageable naman. Natulog naman ako though hindi maayos yung naging tulog ko gabi, unlike with my other on-call for the last 2 weeks, mga ganyan. Kasi usually, pag on-call ako for the last 2 weeks, natatawag ako around mga 7 p.m. mga ganyan. Tapos, I do one dialysis and then umuwi ako ng mga either 1 or 1:30. Tapos natutulog na ako, dire-diretso na yon. Mas gusto ko pa yung ganun, yung natatawag ako ng maaga ng mga 6 p.m. Tapos, matatapos ako ng mga 2 p.m. Yun. Tulog na, dire-diretso. Bahala na kayo dyan. Kung merong sumulpot dyan na isa, dili na ako babalik. Shalak! Diba? So yun, ito guys yung ulam ko. Anong tawag na to? Merong tilapia, frozen, tapos in-air fry ko lang. Meron ako ditong kamoting kahoy or tawag dito. Sweet potato, tsaka itlog. Ito lang yung ang lunch ko ngayon. Sa afternoon, pumunta ako ng gym. Natulog talaga ako kasi di na sana ako matutulog. Like sabi ko, iinom na lang ako ng caffeine or iinom na lang ako ng pre-workout. Pupunta ako ng gym, mamaya na lang ako matutulog. Pero naisip ko, pag natulog ako ng late afternoon, baka di ako makatulog ng maayos ngayong gabi. Ng mga 11 p.m. mga ganyan. Sabi ko, matutulog na ako ngayon. And then, pagkagising ko, tsaka ako mag-workout. Kasi, ngayon guys, kapag 5 or 6 hours lang yung tulog ko, as in, ang bigat talaga sa pakiramdam, ayoko talaga ng ganong feeling. Sobrang bigat sa pakiramdam, nakakaloka. Hindi siya nakaka-relax. Uy. High protein lunch. Itong guys, itong chili garlic na ginagawa kong sausawan. Ako may gawa nito. Ayokong bumili sa mga yung prepared na. Dati bumibili ako.
Kasi ang daming ang daming ng chemicals or ang daming ingredients na hinahalo. Simula nang nakarating ako dito sa US, naging mas na talaga ako pagdating sa kinakain ko, guys. Ah. Nag-offer pa nga sila ng, siguro before ako natulog kanina, tumawag sila, gusto kong mag-help at mag-make money. Hell no. Chinese joke lang yun. Kung kaya ko nun, magkaano ako. Pero, dili talaga kaya, guys. Ang sama ng, parang, hindi maganda yung pakiramdam ko. Sasabi ko, wag na lang. Wag ipilit kung hindi talaga kaya, di ba? Kasi malay nyo kung ano pang mangyari, di ba? Kasi hindi tayo nakafocus. So hanggang dito na lang muna, guys.